Humihingi ako ng pasensya sa iyo, sorry. Kung hindi mo nagustuhan yung sunscreen ko, yun yung pinaka-worst na sunscreen na na-try mo na. Natatandaan nyo ba siya? Siya yung CEO ng isang brand na nagbebenta ng sunscreen na maputi sa mukha. At siya din yung CEO na nambash at nambully sa isang content creator na nagbigay ng honest review sa kanyang sunscreen product. Mapapanood nyo yung video na related dito. Ito siya. Hanapin nyo na lang sa page ko. Dahil nga sa personal na atake niya dito sa content creator na to na si JBV Korea, maraming fans ng content creator ang nag-back up sa kanya at nag-comment regarding dito sa pambubuli na video ng CEO at ng kanyang mga staff tungkol dito sa content creator na si JBV Korea. At dahil sa video nila na nag-trending talaga, tinawag sila ng maraming tao na bully, unprofessional at cheap. Instead na mag-focus sila sa concern ng content creator sa maputi nilang sunscreen, nag-focus sila na atakihin yung content creator at tawagin siya ng kung ano-ano online. At madami na ding users ng sunscreen nila ang gustong magpa-refund at magbalik ng mga products na nabili na nila dito sa brand na to. Kaya naman kahapon nag-sorry na itong CEO na to or si Daddy Louie J. Pero marami pa ring tao ang nagbibigay ng negative comments sa kanyang apology video. Panoorin niyo tong video na to kung may mali ba talaga sa apology video ng CEO na to. Si wear sunscreen. Kung nanonood ka man ngayon, humihingi ako ng pasensya sa iyo, sorry. Kung hindi mo nagustuhan yung sunscreen ko, yun yung pinaka-worst na sunscreen na na-try mo, na review mo. I am very sorry, okay? Tapos doon lang talaga ako medyo na off kasi nga dinidelete mo yung mga comments, positive comments doon sa post mo na honest review. Okay? Doon lang talaga ako na trigger, honestly. Ayun, mamatay pa ako. Doon lang talaga ako na trigger kasi nga bakit mo dinidelete yung positive or mga suki user para ba mas mukhang maging pangit talaga or mas worse talaga, or ano ba talagang intention mo? Siraan ba talaga, or ano ba, may nagbayad ba sa'yo, or may nakapalikod ba sa'yo? Kasi nga timing na timing, top 1 din yung actually top 1 talaga siya, like ilang weeks na ganun. Timing na timing ba? So sa akin nag-connect lahat ng dots, okay? Nag-connect lahat ng dots sa akin. So, kung nandito ka man, nangingi ako ng sorry sa'yo. Ay, inulit ko, humingi ako ng pasensya. Sorry kung nasaktan ka sa mga videos na ginawa namin kahapon kasama yung mga live sellers ko. Hindi din namin yun sinasadya kasi wala namang, hindi ka naman namin kilala, at saka hindi namin intention na ibuli ka or ano man yung ano. Nadala lang talaga kami. Tapos hindi lang ikaw din yung reason, eto ding mga viewers na to, etong mga basher na to, etong mga di ko alam, basta eto din, isa din sila sa nagpaliyab. Madami ang nakapanood ng public apology nito ni Daddy Louie J or ng CEO ng Suki Sunscreen. At sinabi nila na hindi naman daw talaga directly nag-sorry itong CEO na to kay JBV Korea, ang content creator na nagbigay ng honest review niya sa Suki Sunscreen. Instead na mag-sorry or mag-public apology, parang ginastify lang nito ng CEO na to kung bakit niya nagawa ang pangbubuli dito sa content creator. Dahil daw binansagan siyang worst sunscreen ever, parang mga ganon. Nagalit daw talaga siya at dahil doon na-trigger siya na maglabas ng ganong video kasama yung mga staff niya. And kung mapapanood niyo yung mga videos niya sa TikTok, marami na ding users ang gusto siyang i-mass report. Especially yung page na merong more than 7 million followers. And for sure, maapektuhan nito yung sales performance ng brand nila dahil sa video na ni-release nila against dito sa content creator na si JBV Korea. So I think ang lesson talaga dito sa mga ganitong instances ay huwag uunahin ang init ng ulo. Yun yung pinakauna, dahil feeling ko nung napanood nitong CEO na to yung honest review ng content creator,
hindi na siya nag-isip ng kung ano-ano, naglabas na din siya ng video niya kasama yung mga staff niya para personal na atakihin itong content creator na to. So, instead na mag-focus sila sa concern ng content creator, nag-focus sila na makagante at masira yung reputation nitong content creator na to. Pero sa huli, syempre, 600,000 din yung followers nitong content creator na to. And for sure, magva-viral, magte-trending talaga tong issue na to. And ayun na nga, nag-backfire sa kanila yung ginawa nilang video. Kahit yung mga staff, hindi lang yung CEO, lahat sila ay nababash dahil sa video na nirelease nila without thinking kung ano ba talaga yung magiging result nito. Siguro sa tingin nila, tama yung ginawa nila dahil dinepensahan lang naman nila yung brand nila. Pero sa tingin ng maraming tao, hindi lang sa fans ng content creator na si JBV Korea, is maling-mali talaga yung ginawa nila dahil nagmukha talaga silang bully. Bago mag-upload ng kung anong video online, isipin nyo na usong-usong ngayon ang cancel culture and anytime pwede kayong mamas report at mabura online yung mga accounts nyo. And for sure, maapektuhan yung brand mo and especially yung source of income mo kapag hindi mo inisip yung mga consequences ng mga videos na ina-upload mo online. And I think hindi pa huli ang lahat para mag-release siya ng public apology talaga, yung sincere, yung galing sa puso, para talaga humingi siya ng tawad dito sa content creator na si JBV Korea dahil sa mga sinabi niyang against at masakit tungkol dito sa content creator na to. Hindi na yung kung ano-ano pa yung dinadahilan niya at justify niya kung bakit niya na-upload yung ganong video. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa issue na to? Meron din bang mali itong content creator sa pag-upload ng honest review niya tungkol sa Suki sunscreen? Or tama ba yung ginawa ng CEO na idepensa ang kanyang brand against dito sa content creator na nag-real talk sa kanilang brand or sa kanilang product? Comment down below. And kung nagustuhan niyo itong ganyan topic, make sure na naka-follow, naka-subscribe na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.